Tandaan nyo to, guys. Dapat sa lahat ng mga gagawin nyo sa buhay, sa lahat ng mga plano nyo, dapat may kasamang kape. Guys, so ano nga ba yung mga tips na pwede nating ma-share para makapasa sa initial interview dito sa Akadso? Okay, guys, these are the tips. Okay, mga tips lang siya, mga ideas na pwede nyong gamitin or pwede nyong idagdag sa inyo. Okay, pero syempre at the end of the day, yung diskarte is sa inyo pa rin, diba? Idadagdag lang natin or i-share lang natin yung mga tips para mas lalo kayong maging confident, okay, sa initial interview. Pampalakas lang na loob, okay? Ano ba yun? Number 1, syempre, sinabi ko na doon sa vlog natin, nakaraang vlog natin, na kailangan prepared ka na. Diba? Nakaset na yung initial interview mo eh. Diba? So, kailangan prepare mo na lahat ng mga equipments mo at lahat ng tools na gagamitin mo para sa iyong initial interview. Ano yun? Okay? Laptop, computer desktop, working headset, camera, lightning, kung madilim dyan sa inyo, yun, stable internet, yun yung mga tools na i-check dun sa araw na initial interview mo. Okay? I-check mo na yun. May technical checking Chinese muna yan bago sumabak sa interview, bago mag-start yung interview. And kapag wala namang problema, na-check na yung magkakaroon ka ng speed test, okay na, pasok ka, yung specs mo, yung processor mo sa laptop, yung headset mo, lahat ng tools, lahat ng equipment na ginagamit mo is pass ka na, then magsisimula na ang iyong initial interview. Okay? Ano ba yung mga tips na pwede mong idagdag dyan sa initial interview? First, okay, it is very important to be presentable. Okay, kailangan decent ka or you have to look professional. Alam niyo naman to, di ba? Kahit na home base yung ina-applyan nyo, kailangan mag-effort pa rin kayo to look presentable dun sa interviewer, in front of the interviewer, or dun sa camera. Kasi yung initial interview nyo is via Skype. So, you have to look professional, presentable. Wag OA, wag pack na pack ang makeup. Okay? Huwag masyadong revealing ang clothes at hindi ka naman kailangan magtiis sa suit kung wala ka namang aircon. Okay? Basta presentable ka lang and look professional sa camera. Okay? And next one, okay, nilista ko siya. Syempre, kapag makakalimutin ka, kailangan, napaka-importante ilista mo yung mga bagay-bagay. Okay? Tip din yan sa mga forgetful, sa mga makakalimutin. Ilista nyo lahat para maibigay nyo na kumpleto at tama informasyon. Okay? Next one. Alright. Be online at least 30 minutes before yung schedule mo na yung time na binigay sa'yo para sa initial interview mo. Bakit kailangan 30 minutes? Parang ang aga naman. Kasi nga, i-check pa yung specs ng ng computer mo or ng laptop mo, yung internet mo, i-check yan, kung pasok yan, yung equipment, tools, and devices na gagamitin mo sa pagtuturo, sa pag-online teaching, i-check yan. Once na-pass ka, doon magsisimula ang initial interview. Kaya kailangan mo ng mas maaga. 30 minutes. Okay? And then, next one is, you have to be confident. Like kung sinasabi ko sa mga vlogs, 100% confident. Napaka-importante niyan. Hindi pwedeng shy-shy ka, girl. Kasi kung lagi ka na lang nasashy, kung lagi ka na lang nahihiya sa mga ginagawa mo at hindi mukha ka pala ng konti or hindi ka magtitiwala sa sarili mo, dyan ka na lang. Okay? Hindi ka na aalis dyan sa place na yan. Hindi ka na aangat. Okay? Hindi mo na magagawa yung mga gusto mo sa buhay mo kung lagi ka na lang urong-sulong, nagdadalawang isip, ganyan, mahiyain, ganyan. You have to think positive. And most importantly, you have to believe in yourself. Okay? Kasi wala naman din magtitiwala sa'yo. Walang magpupush sa'yo, kundi yun sarili mo lang. Okay? Alright. Next one is you have to smile.
you have to have that smiling face para naman maganda yung araw mo, para positive din, di ba? Sino ba namang gaganahan kausapin ng isang taong nakaganyan, di ba? Wala naman. So, mas magandang kausapin yung isang tao at mas magandang tanggapin sa trabaho yung isang applicant na palaging nakasmile. Kasi, yung dinadala nun, puro positive, di ba? So, you have to smile all the time, di ba? Doon sa initial interview. At hindi lang sa initial interview, pati sa pagtuturo kapag once na na-hire ka na. Alright? Next one is for your accent, okay? For your accent, for your pronunciation, intonation, and everything. Start recording before the initial interview. Mag-practice ka na. Kung meron kang Android phone, okay, or iPhone, kung ano man yung mga recording devices mo dyan, mag-start ka magbasa-basa or mag-practice ka na magsagot-sagot ng mga questions. Ano yung mga questions sa initial interview? Meron din tayong vlog para dyan. Nandiyan ang link sa baba. Okay? So, i-practice mo na yung mga isasagot mo at i-record mo. Tapos, no, once na-record mo na, i-play mo, pakinggan mo, at i-take down notes mo yung mga mali na narinig mo, mali yung accent mo, mali yung pronunciation mo, mali yung vocabulary na ginamit mo, mas maganda yung gantong sagot. So, ganyan, i-practice mo na yun, pakinggan mo yung accent mo mabuti para makorek mo yun. I-practice tayo, ha? And then, you can also face the mirror kasi ginagawa na natin to noon pa, di ba? Humaharap tayo sa salamin kapag meron tayong declamation sa school, meron tayong ginagawa sa school, or haharap ka sa crush mo, diba? Nagpa-practice ka muna sa salamin. Yung mga ganong-ganong churba, diba? Harap ka sa salamin. Siyempre, pag magpa-practice ka ng ganun, yung ikaw lang ha, baka kasi kala nila, ganun ka. So, mag-practice ka ng ikaw lang sa room mo, kahit sa maliit na salamin lang, and then, you introduce yourself, try to introduce yourself in front of the mirror, like, my name is Chris, I'm from blah, 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 like that. Tapos, i-record mo na rin siya habang nagpi-play din yung recording device mo dyan, kung yung phone mo yan, habang nagpa-practice ka ng ganon. Para naman, prepared ka. Mas maganda yung laging prepared ka. Especially sa mga ganito na hindi biro-biro, hindi mo lang naman trip-trip mag-apply, diba? So, kailangan talaga pinaghahandaan yan. Okay. Next one is you have to do your research about the company. Diba? Pag tinanong ka, ano ba to, trip-trip mo lang ba to, wala kang kaalam-alam sa company. Or narinig-rinig mo lang, hindi pwedeng gano'n na sinabi lang sa'yo or pinilit ka lang mag-apply dito, wala kang kaalam-alam. Sa lahat ng bagay na pinapasok natin sa buhay natin, kailangan may alam ka. Delikado kapag wala kang alam. Okay? So, kailangan alamin mo na muna yung isang bagay. Especially kapag matured ka na tao, hindi basta-basta papasukin mo yung isang bagay na wala kang kaalam-alam. Okay? It's better na prepared ka palagi. Okay? Okay. Next one is, may mga situational questions. Okay? Ano yung mga situational questions na yon? Nandyan, yung link sa baba, meron na tayong vlog para dyan. Sa situational questions, diskarte mo, okay? Kailangan mo talagang i-practice or kailangan mabilis ang utak mo sa pagsagot dito kasi ito yung mga sitwasyon na totoong nangyayari, yung mga ibibigay sa yung tanong, mai-encounter mo talaga kapag once na nandun ka na sa online teaching. Okay, once na nakasabak ka na dun sa pagtuturo online, mai-encounter mo talaga yung mga situation questions na itatanong sa'yo dito. So, kailangan mabilis ang utak mo sa pagsagot. Kailangan alam mo kung paano i-handle, paano didiskartehan yung mga bagay-bagay, and just be yourself. Okay? Show your ability, your skills, kung paano mo i-handle yung mga ganong situations. Okay? Next one. Alright. Very important kapag tinanong ka, why should we hire you? Diba? Ito na yung kailangan mong anihin yung sarili mo, i-lift yung sarili mo. Kasi, di ba sinabi ko nga kanina, wala namang ibang tutulong sa'yo, kundi yung sarili mo lang. Diba? Sa ganitong tanong, kailangan tulungan mong iangat yung sarili mo para makita ng iba kung ano yung magandang meron ka. Diba? So, sabihin mo, I'm very passionate, I'm hardworking, I love kids kasi mostly kids ang tuturuan mo dito.
I'm very patient. I am very, I love sharing my knowledge. I like helping people. Mga ganun-ganon. Okay? Dito, itayo mo yung sarili mo. Kung ano yung kakayahan mo, ipakita mo sa iba para naman makita nila na meron kang i-share na maganda. Okay? Next one is, yon after applying online, i-confirm nila yung initial interview mo, either pass, pass or fail. Alright? Yun lang naman yun eh, pasado ka ba or bagsak ka. Pero don't you worry kasi meron naman, nagbibigay naman sila ng chance para din sa mga bumagsak, pwede kang mag-re-apply ulit. Pero wag mo na munang isipin yung babagsak ka. Diba? Kasi kung ano yung iniisip mo, kung negative agad yung iniisip mo, is puro negative na talaga ang mangyayari sa buhay mo. So, kailangan positive muna. Diba? Para positive, maka-invite ka ng mga positive vibes. Alright? So, sa mga, kaya ka nandito, dahil initial interview mo na, so good luck sa'yo. Good luck sa initial interview mo, and sinabi ko na kayang-kaya mo yan, walang ibang tutulong sa'yo, kundi yung sarili mo lang. Okay? And if ever na mag-fail ka naman sa isang bagay, kahit na anong bagay or dito na pinapasok mo sa buhay mo, ginagawa mo sa buhay mo, don't be so disappointed or upset or huwag ka masyado mag-emo dyan. Kasi you know guys, ang failure sa buhay, sa mga ginagawa natin, is sobrang nakakatulong para mas mag-mature ka, para mas mag-grow ka. Kasi without failures, hindi ka mag-grow, dyan ka na lang. So, mapag-iiwanan ka ng panahon, mapag-iiwanan ka ng iba. Yung mga lessons na matututunan mo sa bawat failures na marireceive mo sa buhay mo, is yan ang tutulong sa'yo para maging mas mabuting tao, mas knowledgeable sa isang bagay, sa mga gusto mong gawin, mas dun lalabas yung eagerness mo sa isang bagay na gusto mo talagang abutin. Tsaka yung mga bagay na gusto mong abutin is inaabot yan. Hindi lang yan babagsak sa'yo. Kailangan kumilos ka. 'Di ba? Yun yung mga bagay na matututunan mo na hindi mo matututunan sa school. Alright? So, tanggapin mo yon. Okay? Yakapin mo yung mga yon. Kasi, para sa'yo rin yan. Alright? So, guys, I hope you like this video and I hope nakatulong siya. Sinabi ko na sa inyo, discard nyo yan. Sa akin is mga tips lang, pero kayang-kaya nyo yan. May sarili kayong abilidad, may sarili kayong skills. Yun ang ilabas nyo. Okay? Thank you for watching Chris channel and 200 subscribers na tayo, guys! Yes! Thank you for the support and please like, share, subscribe, and don't forget to click the bell button para updated kayo, para may notification kayo sa mga bagong vlogs na i-upload natin. Okay? Yung subscribe, sinatawag nila, katabi lang yun, ay yung bell button, katabi lang yun ng subscribe. Okay? Once subscribe nyo, lalabas yung bell. Okay? And then click it, parang naubusan na tayo. Okay, para updated kayo. Okay? Once again, this is Chris channel and thank you for supporting. I love you guys. Kita-kits ulit tayo next time. Godspeed.